Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Welcome. Valentine's Day pala ngayon as of this recording. At alam natin sa kultura natin, punong-puno po ngayon ng mga bulaklak, mga tsokolate at syempre, hindi mawawalang romance. Pero ano ba ang pagmamahal? Ito po ba'y nararamdaman lang natin? Temporary attraction? Or is it something deeper, something objective, something eternal? Alam mo, sa mundo kasi natin ito, ang ating mundo, pag i-define ang salitang pagmamahal o pag-ibig, madalas personal preference o minsan emosyon. Pero sa Biblia, iba po ang punto may kinalaman sa pagmamahal. Bakit? You see, kung walang pagmamahal, kung walang pag-ibig, then love is just a chemical reaction sa ating utak. Nothing more than a biological illusion to help you survive and reproduce. Pero kung may love talaga, kung may pag-ibig nga naman talaga, kung ang pagmamahal ay selfless, sacrificial at makahulugan, then it must be grounded in something greater than mere biology. And it must be grounded in God Himself. Sa Biblia kasi mga kapatid, love is not just an emotion. It is a choice and an action. And more than that, love is the very nature of God Himself. So 1 John 4:8 sabi nga, God is love. Love is not something God merely does. It is who He is. And because we are made in His image, we are created to love as He loves. Kaya wag po tayong magtataka mga kapatid kung bakit tayo mga tao may karapatang magmahal at mahalin. At isa pa, malinaw naman ng 1 Corinthians 13 na love is patient, kind, it does not envy, it does not boast, it does not proud, it always protects, it always trusts, always hopes, always perseveres. Pero alam niyo ba kung ang pinakadakilang demonstration ng pagmamahal? Sabi ng Panginoong Jesus, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. That brings us to the greatest act of love in human history. At ano yon? Ito po'y walang iba kundi ang krus ng ating Panginoong Jesus. Jesus did not just demonstrate, Jesus does not only talk about love, pinakita niya yon, pinatunayan niya yon. Sa Romans 5:8 nga sabi ni Apostle Paul, but God demonstrates His love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Ngayon, meron po tayong mga nakakausap na mga atheist friends natin, yung mga taong hindi talaga naniniwala na may Diyos. Guys, listen, kung totoo ang atheism, walang ultimate meaning, walang objective morality, at lalong walang tunay na pag-ibig. Sabi nga ni Richard Dawkins, it is only blind, pitiless indifference. Sa atheism, love is nothing more than a survival mechanism, something your brain tricks you into feeling to pass on your DNA. Pero mag-aminan tayo, lalo po sa mga skeptic friends natin, whether we like it or not, talagang may pagmamahal. We know love is more than just chemicals in the brain because we experience it. We long for it actually. And the death of our Lord Jesus Christ on the cross proves that love is not just a human construct. Ito po ay divine reality. Now, paano natin nalaman na banal ang pagmamahal ng Diyos? Dito na po tayo papasok sa resurrection. So, okay. Jesus was a great moral teacher who loved people. But how do we know His love is divine? Ang sagot, resurrection. Alam nyo guys, kung si Kristo Jesus ay nanatili lamang sa libingan, ang kanyang kamatayan ay isa lamang sa may tuturing na tragic execution. Pero let's face it, totoo na si Kristo Jesus ay muling nabuhay. Then His love was not just human, it was divine. Katunayan, meron tayong mga evidence for the resurrection like the empty tomb, the eyewitnesses, and also the transformed disciples. So, if Jesus truly rose from the dead, ang pagmamahal ay hindi lamang po human emotion.
It is an eternal truth grounded in the very nature of God. Kung ikukumpara po natin ang atheistic worldview sa Christian worldview may kinalaman sa love, malaki na po ang difference. Malaki na yung pagkakaiba. Bakit? You see, sa atheistic worldview, ang pagmamahal ay chemical reaction lamang sa katawan natin. Walang ultimate purpose sa mga ugnayan o relasyon at ito'y may tuturing na selfish survival instinct. Pero sa Christianity, love is real and comes from God. It's eternal and meaningful, and the sacrificial love was seen in Christ Jesus. Ngayon, kung walang Diyos, ang pamamahal ay isa lamang ilusyon. Pero kung totoo na may Diyos talaga, kung si Kristo'y nabuhay na maguli, then love is real, selfless, and eternal. Para matapos to, bisitahin ulit. Anong pagmamahal? Sabi ng pagmamahal, sabi ng sanlibutan, so to speak, ang pagmamahal ay may kinalaman lamang sa sarili. Ayon naman kay Kristo na ating Panginoon, love is about sacrifice. Ang sanlibutan, sinasabi, temporary lamang ang pagmamahal. Pero ayon sa ating Panginoong Jesus, eternal ang pagmamahal. At ang sabi naman ng sanlibutan, feelings lamang ang love. Pero kay Kristo, pinatunayan niya yan sa pamamagitan ng kanyang ginawa. At ito pong mabuting balita, yamang si Jesus ay nabuhay muli. Ang kanyang pagmamahal ay hindi lamang ideya lang. It is a reality that can change your life. So mga kapatid, sa araw ng mga puso, tandaan natin, ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga kahon ng tsokolate. Ito po ay matatagpuan sa krus ni Kristo Jesus. Happy Valentine's Day sa lahat. God bless.